Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo, kahit sa ayin na mamalas ang tagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kaniyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon at sa pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong nilikha. At sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong may ipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigawang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig
yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ng pamamagitan ng mga trompeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, at siya ang itinalaga niyang magmamayari sa lahat ng bagay. Ang anak ang magniningning sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinasabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ang Diyos sa kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Banal na araw, sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng salita sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kaniya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat
dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan na ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaniyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kaniyang sigaw: "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y nabago pa ako ipinanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya na abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magalak at magsaya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga kadiboto. Batiin po muna natin ang ating mga katabi ng maligayang Pasko. Ayan. At sabay-sabay nating batiin ang pinakabida sa araw na ito, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Happy birthday, Jesus! Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating tagapagligtas na isinilang. Alam po ninyo, mga kapatid kay Kristo, noong likhain ng Diyos ang tao, binigyan niya ang tao ng kalayaan. Subalit ang kalayaang ito, hindi ginamit ng tao ng tama at wasto. Bagkus anong kanyang ginawa? Sarili lamang ang kanyang inisip at hindi sinunod ang kalooban ng Diyos.
dahil sa maling paggamit ng kalayaan, pumasok ang kasalanan sa mundo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala po sa plano ng Diyos na ang tao ay mamatay. Lumikha ang Diyos ng tao para mabuhay, subalit dahil nga pumasok ang kasalanang pinili mismo ng tao, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya nga kahit kamatayan ang naging kabayaran nito, hindi kamatayan ang huling salita ng Diyos, kung hindi ang kaniyang awa at pag-ibig. Kaya nga bagamat ang tao ay mamamatay, isinugo, pinili, at hinandog niya ang kaniyang bugtong na anak upang tubusin tayong lahat sa lalim ng ating mga kasalanan at pagkakautang sa Diyos. Pinili niya ang kaniyang bugtong na anak na maging alay o hain upang tayong lahat mailigtas. Sa araw na ito, ginugunita natin kung gaano kabuti at kung gaano kabait ang Diyos. Sa araw na ito, na kung saan ang kataas-taasang anak ng Ama nagpakababa para sa atin. Ang Diyos na nasa kalangitan ay nakipag-isa sa atin, sa ating mundo. Anong ibig sabihin nito? Hinubad ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng katangian ng pagiging Diyos. At anong nangyari? Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, naging totoong tao. Sa pamamagitan ni Jesus, nakapiling at nakasama tayo. Ibig sabihin nito na hindi madamot ang Diyos. Hindi niya tayo iniwan sa gitna ng laban. Hindi niya hinayaang malupig tayo ng kamatayan at kasamaan, dahil ang naging kabayaran ng lahat ng ating kakulangan, walang iba kung hindi ang dugo mismo ng isinilang sa Belen, ang dugo ni Jesus Nazareno. Inihandog ng Ama ang kaniyang anak upang ipadama sa bawat isa sa atin kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa katunayan, isinilang ang batang si Jesus hindi para sa kaniyang sarili. Isinilang si Jesus upang sa gayon tayo'y matubos sa pagkakalugmok natin sa kasalanan at putik ng kasamaan. Kaya't pagmasdan ninyong mabuti, masaktan man si Jesus Nazareno, masugatan man ang kaniyang mga kamay, magkapasaman ang kaniyang mga bisig, lahat ng ito ay gagawin niya sa atin dahil tayong lahat ay kaniyang iniibig. Uulitin ko, napakahalaga nito, sa Jesus Nazareno, nakapiling ng tao, nakita ng tao, lahat ng ito ginawa ng Diyos dahil ang Diyos iniibig ang bawat isa sa atin. My dear brothers and sisters in Christ, with our own selfishness, with our own sinfulness, with our own limitations and woundedness, we do not deserve the love of God.
sa sarili nating pagkamakasarili, sa pagiging makasalanan, sa ating napakadaming limitasyon at pagkasugat. Hindi po tayo karapat-dapat sa pag-ibig na ito ng Diyos. Subalit sa diyang ang Diyos, mabuti at maganda ang kalooban, kaya patuloy at walang patid nga tayong kinaaawaan at minamahal. Mga kapatid kay Kristo, sa ating pagsulyap mamaya sa Belen, naway maantig ang ating puso sa kababaang loob ng Diyos. Ang Diyos mismo isinilang sa simpleng sabsaban, bagamat pag-aari niya ang mundo. Sa pagsulyap natin sa batang si Jesus, naway tulungan tayo ng biyaya ng Diyos upang tayo din sa ating mga sarili, kagaya ng batang si Jesus, magpakumbaba at magmahal ng pagmamahal sa kaniyang paraan. Sa pagtaas mamaya ng banal na ostia sa misa, pasalamatan natin ng lubos ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno, dahil tinanggap niya ang kalooban ng Diyos kahit ito ay magiging kapalit ng kaniyang buhay at hahantong sa krus. Tinanggap ito ni Jesus Nazareno kahit pag-aalay ng kaniyang sarili, maipadama lang sa atin na mahal, na mahal, na mahal tayo ng Diyos. Ngayong araw ng Pasko, sa pagsilang ng ating Panginoon, sa ating mas malalim na pagninilay, hindi pa ba sapat si Jesus bilang pinakadakilang handog ng Diyos sa atin? Ano pa po ba ang mga handog o regalong hinahanap natin? Wala nang ibang handog pa ang mas hihigit sa paghahandog ng Diyos sa pagsilang ni Jesus sa atin. Dito kasi napatunayan nating muli na hindi madamot ang Diyos. Tapat siya sa kaniyang pangako magpakailanman. Iniibig niya tayo at patuloy niya tayong iibigin sa kabila ng ating karupukan at kahinaan. Hindi magdadalawang isip ang Diyos na paulit-ulit na piliin tayo. Kaya't sa paggunita natin ng kaniyang pagsilang, magandang itanong natin sa ating mga sarili, minamahal at pinipili rin ba natin si Jesus bilang ating Hari, Panginoon, at tagapagligtas? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santang Mariang Birhen. Tumayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama ng walang sawang paglingap. Sa bawat kahilingan ang itutugon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at mga kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako'y samba ng Pasko, patungo sa Belén. May dala na may aanay kay Jesus sa sabsaban. Ayun na, sa Belén, ayun na sa Belén. At doon kay sarang makamitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belén, tayo na sa Belén. At doon kay sarang makamitan
sa Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain itong ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkataon naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kaniyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan
sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kaniyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kaniyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.